Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Sheila na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang pinuno at dalawang anak nito upang matunghayan ang hiwagang nakabalot sa kuwebang pinaniniwalaang nagtataglay ng di mabilang na kayamanan, ngunit pinaniniwalaan ding kuta ng mga halimaw. Ang kwentong ito ay pinamagatang Halimaw ni Meisha Love G. Las Piñas ng Dibisyon ng Iloilo City at iginuhit naman ni Brando P. Banga ng Dibisyon ng Iloilo City. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ni Maria Sheila Tilimbaga ng Dibisyon ng Tanhay City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa paanan ng bundok lumad, may isang kuwebang pinaniniwalaang kuta ng mga halimaw na nagbabantay sa di mabilang na kayamanan. Ilang mandirigma na ng tribong nakatira sa bundok ang sumubok na tahakin ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik pa upang maghatid ng balita. Hindi matiis ng pinuno ng tribo ang mga balitang may naririnig na mga ungol ng halimaw at hagulgol sa bunganga ng kuweba tuwing gabi. Para bang humihingi ng tulong ang mga katribo niyang marahil ay nakulong doon sa loob. Nagdesisyon ang pinuno na tunguhin ang kuweba at alamin ang katotohanan. Isang gabi, palihim siyang umalis dahil alam niyang pipigilan siya ng kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Ang tanging iniwan niya sa asawa ay ang kanyang pintas at isang sulat para sa kanyang mga anak. Lumipas ang 10 taon. Ang panganay na si Brago ang nahirang na bagong pinuno. Ang kapatid naman niyang si Migula ang naging pinakamagiting na mandirigma ng tribo. Hindi kailanman nawala ang pag-aalala ng dalawang magkapatid sa kanilang ama. Kaya naman, matinding mga pagsasanay ang ginawa nila mula pagkabata bilang paghahanda sa pagtahak sa kuwebang lumamon sa ama. Pagkatapos ng ilang taong pagsasanay, nagpasya sina Brago at Migula na puntahan ang kuweba upang hanapin ang amang matagal nang nawalay sa kanila. Namahinga na ang araw nang makarating ang magkapatid sa bunganga ng kuweba. Matapang nila itong pinasok, bitbit lamang ang kanilang sulo at sandata. Sa haba ng kanilang nilakbay, maraming halimaw ang kanilang nakasagupa. Napagod ng gusto ang magkapatid sa pakikipaglaban, ngunit hindi nito natinag ang kanilang hangarin. Maya-maya, bigla na lamang silang napalibutan ng 15 lagusan. Napansin din nila ang nakakatakot na mga dibuho at kalansay sa mga pinid ng kuweba. Sa kabila ng nakalilitong kalagayan, nanatiling mahinahon ang magkapatid. Migula, maghanap tayo ng mga palatandaan. Maaaring may iniwang bakas si Itay upang matuntun natin siya, sabi ni Brago sa kapatid. Pagkalipas ng ilang sandali, ay napasigaw si Migula. Hayun! May nakita akong simbolong kagaya ng nasa kwintas ni Itay. Tingnan mo! May numerong nakasulat sa gitna. Malakas ang kutob ng dalawa. Nasa 13 lagusan tumungo ang ama. Dahan-dahan silang pumasok, ngunit sa 20 hakbang ay bigla na lang silang nadulas
at nahulog sa isang lawa. Nahulog din sa tubig ang bitbit nilang sulok. Lumangoy sila pataas upang makahinga. Brago! Brago! Nasaan ka? Wala akong makita! Ang sigaw ni Ligula. Psst! Huwag kang maingay. May nararamdaman akong gumagalaw na kakaiba sa tubig. Talasan mo ang iyong pakiramdam. Pabulong na sagot ni Brago. Halik kayo dito! Bigla na lang silang nakarinig ng pamilyar na boses. Sa pinanggalingan ng boses na iyon, ay unti-unting nagkalat ang liwanag mula sa nagliparang mga mumunting ilaw. Nabuhayan ng pag-asa ang magkapatid at agad silang lumangoy patungo sa namamasid na pampang kung saan tila may naghihintay sa kanila. Kahit nagulong-gulo ang mahaba nitong buhok at gutay-gutay na ang suot nitong damit, ang amang nadarapa sa kakatakbo papalapit ay sinalubong ng yakap ng magkapatid. Ikwinento ng ama sa magkapatid ang kanyang karanasan sa loob ng kuweba. Napag-alaman niyang may mga katribo nga silang nakulong dito. Tinulungan ko silang makabangon, ngunit sa sandaling bumalik ang tibay ng katawan, bumalik din ang pagnanasa nilang makuha ang kayamanan sa kuweba. Sa halip na makalabas dito, mas pinili nilang sayangin ang natitirang lakas sa paghahanap ng kayamanang dala ay kamatayan. Ang malungkot na pagsasalaysay ng ama. Dito niya rin napagpanto na ang totoong halimaw ay ang kasakiman ng tao sa ginto at pilak. Mas ipinagmalaki ng magkapatid ang kanilang ama. Wala na yatang ibang pinuno ang nakapagsakripisyo na mawalay sa pamilya sa pagnanais na maisalba ang kaniyang mga nasasakupan. Nagtulungan ang mag-ama upang makalabas sa kuwebang iyon. Nilabanan nila ang mga halimaw na kanilang nasalubong sa daanan palabas. Sa wakas, nalagpasan nilang tatlo ang lahat ng pagsubok at tuluyang nakalabas sa kuweba. Parang hindi naman makapaniwala sa nakita ang ina ni na Brago at Ligula. Kaya niyakap ng mahigpit ang asawang matagal ding nawalay sa piling nila. Pinatakpa ng malalaking bato ng pinuno ang bunganga ng kuweba at simula noon, wala nang nalinlang pa na pumasok dito. At dito nagwakas ang kwentong halimaw ni Maisie Love G. Las Piñas. Naway inyong naunawaan ang kahalagahan ng pagiging kontento sa buhay, pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa pamilya. Muli, ito po ang inyong tagapagkwento, Teacher Sheila. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at hanggang sa muli nating pagkikwentuhan, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.